Nang araw na makaramdam si Celine ng pagli-labor, sinuggest ng doktor ang cesarean section. Napakabata pa niya, pero isang kidney na lang ang natitira. Napasimangot si Celine nang marinig ang usapan ng mga doktor. Lester Samonte, paano ka naging malupit sa akin? Buti na lang at tapos na tayo. Pagkalipas ng 2 taon at 7 buwan, pinalaya si Celine matapos ihayag ang kanyang sentensya. Ang sikat ng araw sa labas ng pader ay natatakpan. Ngunit kailangan niyang harapin ito at hayaang lumiwanag ito sa kanya. Isinuot ni Celine ang kanyang lumang damit na pangtrabaho at pumasok sa opisina ni Lester Samonte. Matagal nang nagbago ang receptionist. Ngumiti si Celine sa receptionist. Ako ang ka-sex partner ng CEO ninyo na si Lester Samonte. Sinabi niya sa akin na pwede akong pumunta anumang oras sa kanya. Tumaas ang kilay ni Celine sa kanyang usual seductive way at hindi pinansin ang pagtataka sa mukha ng receptionist. Nagsimula siyang humakbang at tinungo ang elevator. Marami sa mga empleyado ni Samonte ang nagulat nang makita si Celine. Miss Ashton. Ekspertong ngiti sa labi ang ibinigay ni Celine. Naaalala ba siya ng mga taong ito? Noon, inaasahan niyang tumistigo sila pabor sa kanya nang idemanda siya ni Lester Samonte. Ngunit walang nagsalita para ipagtanggol siya. Hindi ba't nasa kulungan ka, Miss Ashton? Anong ginagawa mo dito? Naparito ako para akitin ang boss mo at para bigyan ako ng panibagong trabaho. Bumukas ang elevator at lumabas siya. Nagulat ang karamihan nang makita siya. Nang may kumatok sa pinto ng CEO, hindi man lang tumingin si Lester. Pumasok si Celine at isinara ang pinto. Medyo humina ang tunog ng takong niya sa carpet. Huminto ang mga kamay ni Lester sa keyboard at tumingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit hindi pa rin niya napigilan ang panginginig ng kanyang mga daliring huminto. Celine. Kahit naka-makeup si Celine, masasabi niyang nangitim ito kaysa dati at pumayat. Tumingin ito sa kanya at ngumiti ng mapang-akit. Ngunit ang kislap ng mga mata nito ay hindi na tulad ng dati. Nakalabas na ako, Lester. Ngumiti si Celine at humakbang palapit kay Lester. Napasandal si Lester at ipinikit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kanya si Celine. Hindi ba't sinabi mong tapos na tayo? Bakit nandito ka na naman? Dahang-dahang umupo si Celine sa mesa sa harap ni Lester at isiningit ang nakalaylay na buhok sa kanyang tenga. Kailangan ko ng pera. Pagkatapos ng lahat, walang kumpanyang kukuha sa katulad kong ex-convict. At dahil hindi ako makakahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon, bakit hindi mo na lang ako bigyan ng pera? Nagdilim ang mga mata ni Lester. Hinawakan ni Celine ang kamay ni Lester at dinala ito sa kanya. Hindi kita hahayaang magbigay ng pera ng libre. Pwede mong tanungin ang market price ng mga babae dyan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita sisingilin ng sobra. Pagkasabi noon, ay hindi niya kinalimutang ngumiti ng kaakit-akit. May kung anong matulis at matinik ang tumusok sa puso ni Lester. Napabuntong hininga siya at medyo sumakit ang dibdib niya. Tinanggal niya ang kamay ni Celine. Lumabas ka sa opisina ko ngayon din. Ngumiti si Celine ng pilyo na parang silver bell, marupok at kaakit-akit. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tiningnan ng paulit-ulit. Mr. Samonte, hindi mo ba nagugustuhan ang aking mga kamay ngayon? Ang mga kamay ko ay hindi na maselan at makinis tulad ng dati.
Pagkatapos ng mahigit na 2 taon sa bilangguan, ang aking mga kamay ay nanigas at napuno ng kalyo. Pero kung mapalman ang mga palad ko, kaya ko pa ring ibigay ang kailangan ng lalaking katulad mo. Medyo tumilim ang ekspresyon ng mukha ni Lester nang makita niya ulit si Celine. Naalala niya ang eksena sa korte. Sa pagkataon nito, akala niya ay papatayin siya ni Celine sa galit. Pero hindi nito ginawa. Pumasok si Celine sa kanyang opisina, suot ang lumang uniform na hinuhubad nito ngayon. Ito ay pumayat at ang dibdib nito ay hindi na kasing puno ng dati. Ngunit ang katawan nito na natatakpan ng suit ay makinis pa rin na parang porselana tulad ng dati. Isang malalim na init ang bumalot sa kanyang katawan. Hinubad ni Celine ang kanyang maiksing palda at umupo ito sa kandungan ni Lester. Ibinukan niya ang kanyang mga paa na kasing husay ng dati. Natuyo ako nang nawala ka. Kailangan ko ang iyong likido para makabawi. Hanggang ngayon ay puta ka pa rin. Bakit, Lester? Hindi mo ba gusto? Ngumiti si Lester nang walang pag-aalinlangan. Hindi maganda sa isang babae ang masyadong malandi. Yun ang talo nila. Ngunit ang isang tulad mo ay laging nagpapasaya sa akin. Napabuntong hininga si Lester at tuluyang nanggigil ang kanyang mga ngipin. Ilang lalaki na ba ang nakasiping mo sa kulungan? Hindi sumagot si Celine. Bagkus ay ngumiti lang siya kay Lester. Natagpuan ni Lester ang kanyang sarili na hindi kayang tiisin ang pananahimik nito. Binuhat niya si Celine at inipit sa couch at pinarusahan ito ng matindi. Pero nanatiling tikom ang bibig ni Celine maliban sa pag-ungol. Ipinakulong niya si Celine at hinayaan itong mabulok doon. Pinagbawalan niya ang sinuman na magsalita tungkol sa kaso nito. Ngunit nang maramdaman niya na may ibang lalaki ito, para siyang nakalunok ng langaw. Gusto niyang hubaran ito. Dati, masaya itong nakikipagtulungan sa kanya. Ngunit ngayon, ay tumanggi itong makipagtulungan. Kaya nabaliw siya at hinubad ang saplot nito sa katawan. Napansin niya ang peklat sa tiyan ni Celine at siya ay nanlamig. Anong nangyari? Napangiti si Celine at inakbayan ang leeg ni Lester. Patuloy niyang ikinawit ang kanyang mga binti sa bewang ni Lester. Wala ito. Minor surgery lang. Naalala ni Lester ang ngiti nito noong sinabi ni Celine na inoperahan siya sa appendicitis. Ano ito? Bahagyang sumimangot si Celine. Nagbenta ako ng kidney noong down na down ako. Nakaramdam si Lester ng panlalamig mula ulo hanggang paa. Lahat ng nararamdaman niyang init sa katawan ay agad na nawala. At ang mga salita ni Leslie ay parang isang mapurol na kutsilyo na tumatagos sa kanyang puso at sinasaktan siya ng marahas. Nagbenta ka ng kidney para lang sa pera. Napangiwi ang mukha ni Lester. Baliw ba ang babaeng ito? Napaka-casual na mga salita nito na parang pumipisa lang ng pimple. Ang babaeng ito ay hindi na ang matalinong babae na nakilala niya. Dati, nakakaakit ang panglabas nito. Ngunit ito ay palaging totoo sa harap niya. Ngayong nasa harapan na niya ito, muli na naman siyang nabalot ng lason sa matamis nitong ngiti. Iniangat ni Lester ang kanyang paa at bumangon mula sa sofa. Medyo naalarma si Celine. Itinaas niya ang kanyang kamay para hilahin ito. Saan ka pupunta? Nagbibiro lang ako. Ang totoo, ginahasa ako ng gwardya sa kulungan. Ngunit ito ay isang ectopic na pagbubuntis. Kaya naoperahan ako. Bumuntong hininga ng malalim si Lester.
Sino nga ba ito sa kanya? Isang kasangkapan na ginagamit niya sa paghihiganti. Pero bakit masyado siyang nag-aalala sa sagot nito? Gaano kadalas niya itong ginawa sa'yo? Namula ang mata ni Lester. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Kahit ayaw niya kay Celine at ipinakulong niya ito, hindi siya papayag na hawakan ng ibang lalaki si Celine. Lester, ano ba ang ikinagagalit mo? May pakialam ka pa ba sa akin? May halaga pa ba sa'yo kung may nakasiping akong ibang lalaki? Nakakatawa. Akala ko wala kang pakialam sa akin. Bumabalik ako sa'yo ngayon dahil wala nang kumpanyang kukuha sa akin. Hindi ako makahanap ng trabaho at kapos ako sa pera. Pumikit si Lester at tuluyan siyang pinakawalan. Hindi siya maaaring maawa sa anak ng kanyang kaaway. Tumayo siya at nagbihis at bumalik sa kanyang mesa. Sinulatan niya ang tseke at inihagis ito kay Celine. Lumabas ka na. Magpapatuloy pa sana siya nang makita niyang naglabas si Celine ng isang box ng pills mula sa kanyang bag. Ininom nito ang gamot at kinuha ang isang baso ng tubig sa kanyang mesa. Hindi ako mabubuntis dahil nagkaroon ako ng ectopic pregnancies. Pero kailangan kong maging maingat. Ang operasyon ay nakakatakot. Tiningnan ni Celine ang mga numero ng tseke at ngumiti na parang patutot na nakakuha lang ng malaking tip mula sa isang customer. Hinila ni Lester ang nakatali niyang necktie. Hindi ka pa ba aalis? Salamat, Mr. Samonte. Maaari ba akong bumalik sa iyo kapag naubos ko ang lahat ng ito? Gusto siyang tawagin ni Lester na kalapating mababa ang lipad, katulad ng ginawa nitong pambabastos sa harapan ng kanyang ama. Pero patay na ang tatay niya at nakulong na siya, kaya wala na siyang utang dito. Remember what you said in court. Tapos na tayo. Mariing sabi ni Lester. Kinuha ni Celine ang tseke bago nagsalita. Okay, pero pwede mo ba akong ipakilala sa isang generous customer in the future? After all, alam mo naman kung gaano ako kagaling sa kama. At dahil hindi ako makakakuha ng trabaho, baka makakuha ako ng konting pera habang maganda pa ang mukha ko. Bastos ka talaga. Dinampot ni Lester ang ashtray at ibinato kay Celine. Lumipad ang ashtray sa gilid ng tenga ni Celine at tumama ito sa pader. Tahimik na tumayo si Celine. Dahan-dahan niyang inilagay ang tseke sa kanyang bag. Bahagya siyang lumingon at marahang isinara ang pinto. Nakita siya ng dati niyang katrabaho. Sinadya ni Celine na ibuka ng husto ang kanyang collar para ipakita ang pulang marka sa kanyang leeg. Ito ay halatang halata sa buong mukha niya na nakipaglaro siya sa dati niyang amo. Paglabas ng gusali, itinuwid ni Celine ang kanyang likod at nagpapara ng taxi. Pagkasara niya sa pinto ng taxi, hindi niya napigilan ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Nag-alala ang driver, kaya nagtanong siya. Anong problema, miss? Mas lumakas ang pag-iyak ni Celine. Natanggal po ako sa trabaho at natatakot akong malaman ng mga magulang ko na ganito ang buhay ko. Napakahirap po ng buhay. Ang buhok ng driver ay kulay abo at nag-aalala itong tumingin kay Celine. Iha, bilang magulang, lagi kaming nandyan para sa inyo. Ang pinto ng bahay ay palaging nakabukas para sa inyo. Iha, kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kapag sapat na ang pag-iyak mo, ihahatid na kita sa iyong destinasyon. Meron din akong anak na kasing edad mo. Siya ay hiwalay at may isang anak. Lagi kong iniisip kung ilang beses siyang umiyak sa likod ko, tulad ng ginagawa mo. Nakita ni Celine
ang maluhaluhang mata ng driver. Ang totoo, mahirap para sa lahat na manatiling buhay. Pagkababa niya ng sasakyan, wala nang makakakita sa kanyang mga luha. Pagkarating sa bangko, idiniposito ni Celine ang pera sa kanyang account. At pagkatapos, ay binisita ang kanyang anak na babae sa ospital. Halos 2 taong gulang na ang anak niya. Ang ulo ni Daisy ay parang inahit dahil ito ay nakalbo sa sakit na leukemia. Kaya kinakailangan niya na muling magpabuntis kay Lester. Kailangan ito ni Daisy para mabuhay. Ang inaakala ni Lester na pills na ininom niya kanina ay isang uri ng bitamina. Walang paraan na madaling mabuntis si Celine sa isang gabi lang. At kailangan niyang siguraduhing mabuntis siya bago niya putulin ang relasyon niya kay Lester. Pagkaalis ni Celine, iniwan ni Lester ang kanyang opisina. Ngunit ang paglabas na iyon ay hindi nagawang mapawi ang galit sa kanyang puso. Pinagalitan niya ang kanyang mga tauhan sa oras ng meeting, mula sa HR hanggang sa marketing. At maging ang finance ay hindi nakaligtas. 9:00 na ng gabi nang matapos niya ang lahat ng meeting. Bumalik si Lester sa kanyang opisina. Ngunit ang bawat sulok ng kanyang opisina ay natatakpan ng pabango ni Celine. At nang sandaling iyon, naalala niya ang peklat sa tiyan ni Celine. Isang ectopic na pagbubuntis. Noon, sa tuwing may mangyayari sa kanila, inilalabas niya ito sa katawan ni Celine. Except sa panahong nawala siya sa katinuan, sa harap ng ama ni Celine. Sa loob ng 10 taon, hindi niya ito pinainom ng tabletas. Ngunit ngayon, nakikipag-sex ito sa ibang lalaki ng walang kondom. Hindi niya matanggap na kailangan itong operahan dahil sa kalokohan nito. Pakiramdam ni Lester ay parang dinudurog ng malaking bato ang kanyang puso. Siya ay nagpapatakbo ng isang napakamatagumpay na kumpanya sa nakalipas na 2 taon. Karaniwan siya nagtatrabaho, halos araw at gabi. At hindi niya naiisip ang tungkol kay Celine sa loob ng bilangguan, sa tulong ng pag-inom niya ng sleeping pills gabi-gabi. Ngunit ngayon, ginugulo na naman ito ang buhay niya. Ang tanging naiisip niya ay ang sinabi nito sa korte. Tapos na tayo. Bakit muli itong lumapit sa kanya kung tapos na sila? Bakit nito ginagamit ang sariling katawan para humingi ng pera sa kanya? Sinadya ito ni Celine. Gusto nitong ipamukha sa kanya na kasalanan niya kung hindi ito makakuha ng trabaho. Hiniling pa nito na ipakilala siya sa mayayamang lalaki. Nagdikit ang mga ngipin ni Lester sa galit. Kinuha niya ang kanyang suit sa hanger at naglakad palabas ng opisina. Nagmamadaling sumunod ang kanyang assistant. Sir, iniimbitahan ka ng CEO ng Rivera Corp. Hindi ako pupunta. Itinaas ni Lester ang kanyang pulso at tumingin sa kanyang relo. Hanapin mo kung saan nakatira si Celine. Maraming imahe ang lumitaw sa isip ni Lester. Tila nakita niya ang babae sa maapoy na pulang damit. Nahubad ang likod at naglalakbay sa pagitan ng maraming lalaki. Hanggat ang mga lalaki ay naglalabas ng mga tseke, maaaring sumama si Celine sa isang madilim na sulok at makipagtalik. Nanuyo ang lalamunan ni Lester at sinabing, alamin mo ngayon kung saan siya nakatira. Nang makauwi si Lester, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang assistant. Pasensya na sir, wala po kaming mahanap. Wala siyang record sa kahit saang apartment o sa anumang hotel mula nang makalabas siya ng bilangguan. No way, wala siyang mapupuntahang iba. Maliban na lang kung may ibang lalaki siya. Hindi kumalma si Lester.
Huwag kang tumigil sa paghahanap. Kailangan mo siyang mahanap. Ibinaba ni Lester ang telepono nang walang ibang salita. At pagkatapos ay biglang nag-flash ang isang numero sa screen ng kanyang telepono. Ang pangalan ng numero ay may little scar. Ang pangalang iyon ay muling lumitaw sa telepono ni Lester pagkatapos ng 2 taon at 8 buwan. Mr. Samonte, masayang bungad ni Celine. Kumunot ang noo ni Lester. Buong araw siyang hindi mapakali. At ngayon ay kumikilos si Celine na parang walang nangyari. Nagsusugal ako gabi-gabi at naubos ang lahat ng pera ko. Maaari mo ba akong bigyan ng higit pa? Nanginginig ang kamay ni Lester habang hawak ang telepono. Hindi ito nagsusugal noon. Ilang bisyo ba ang natutunan nito mula sa kulungan? Nakakabagot ang kalungkutan. Kaya nagsusugal ako sa ilang gadget o iba pa. Wala akong mahanap na trabaho ngayon. At hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nagsugal ako at may utang. Maaari mo ba akong bigyan ng higit pa? Naglakad-lakad si Lester sa kwarto niya. Celine, bukod sa pagsusugal, ano pa ang iba mong ginagawa? Nagsusugal ba ito sa ibang bagay, maliban sa pera? Ngunit naramdaman niyang hindi ganun kadali yun. Anong ibig mong sabihin, Lester? Tulad ng pamamasukan sa iba, paglalaba at pagsiping sa... Sinadya ni Celine na huminto at hinayaan si Lester na hulaan ito sa sarili. Hindi niya hahayaan na mapagkamalan siya ni Lester na may nararamdaman pa rin siya para dito. Hindi na niya gustong makita pang muli si Lester kapag nakuha na niya ang pera at ang isa pang sanggol. Go to hell, Celine. Pakiramdam ni Lester ay sasabog ang puso niya sa galit ng araw na yon. Habang siya ay nasa bilangguan, halos ginagamit niya ang kanyang katawan bilang pera sa pagsusugal. Ngunit bakit niya yung sasabihin kay Lester? Ibinaba ni Celine ang telepono. Lester, nahihirapan ka rin ba? 10 taon. Kahit may pusa ka o aso, may nararamdaman ka pa rin para dito, hindi ba? Kahit ikaw ay isang tula at manatili dito ng masyadong mahaba, maaari mong mamemorya o makasanayan ang pagbigkas dito. Kaya lang, hindi na ako ang dating Celine. At para sa akin, tapos na tayo. Bumagsak si Lester sa sopa at sinabing, baliw na babae. Ang tanging iniisip niya ay pera. Ngunit lalapit ito sa ibang lalaki kung hindi niya ito bibigyan ng pera. Muling nadurog ang kanyang puso nang maisip ang mga bagay na yun. 10 taon na ang nakalipas. Noong 15 years old pa lamang si Celine, ay pumasok ito sa bitag na itinakda niya. At noong ito ay 18 taong gulang, ay naihiga niya ito sa kama. At siya na ang kasama nito noon pa man. Siya ang nag-iisang lalaki sa puso nito. Pero ngayon, hindi lamang ito nagkaroon ng ibang lalaki. Nagsimula na rin itong magbenta ng katawan niya. Hindi lamang ito naging isang patutot, kundi patuloy nitong ipinapaalala sa kanya ang katotohanan ito. Hinintay ni Lester ang pagtunog ng kanyang telepono para tawagan siya na walang hiyang babae. Ngunit matagal niyang tinitigan ang kanyang telepono at walang tumawag. Huminga ng malalim si Lester at nagpa siyang tawagan uli si Celine. Nang pindutin niya ang numero ni Celine, kinakabahan siyang napalunok. Napuno ng pawis ang noo niya. Nang maisip niya na may kasamang ibang lalaki si Celine sa kama para sa pera, ito ang nag-udyok sa kanya para tawagan ito. Makalipas ang ilang segundo, matamis na boses ni Celine ang narinig niya sa kabilang linya. Lester, nasaan ka? Lalabas ako.
Lalabas ka. Naikuyom ni Lester ang kanyang mga kamao. Pumunta ka dito. Pero may appointment ako sa iba. Ang totoo, may appointment si Celine sa doktor. At kailangan niyang pumunta sa ospital. Ipinikit ni Lester ang kanyang mga mata. I suggest na mas mabuting pumunta ka ngayon dito sa bahay. Kung hindi, ako mismo ang pupunta sa'yo. Pagkatapos ibaba ang tawag, inire-schedule niya ang kanyang appointment sa doktor at sumakay ng taxi patungo sa mansyon ni Lester. Nang makita ni Lester si Celine, tinapik niya ang sopa sa tabi niya. Umupo ka dito. Tinitigan niya si Celine. Ito ang allowance mo sa buwang ito. Ang kailangan mo lang gawin ay pumunta sa aking lugar gabi-gabi. Ngunit isang bagay ang dapat mong tandaan. Kapag ikaw ay nasa aking kama, hindi ka pwedeng makipagkita sa iba. Masayang ngumiti si Celine at kinuha ang tseke. Hinalikan niya ito ng ilang beses bago niya ito ilagay sa kanyang pitaka. Huwag kang mag-alala. Dahil tinanggap ko ang pera mo, hinding-hindi na ako sasama sa ibang lalaki. Ipinapangako ko, nalilinisin ko ang aking sarili para sa iyo araw-araw ngayong buwan na ito. Tuwang-tuwa si Celine dahil hindi na niya kailangan na humanap ng ibang paraan para muling magkaanak dito. Kung gagawin nila ito gabi-gabi, siguradong mabubuntis siya. Tumayo si Lester at nagsindi ng sigarilyo. Hindi binabanggit ni Celine ang kanyang ama o ang dati nilang alitan mula sa simula hanggang sa katapusan. Kumilos ito ng napakakalma at natural. Habang ganito ang ginagawa ni Celine, lalong hindi naging komportable si Lester. Pagkalabas ng shower, nakita ni Lester na umiinom ng pil si Celine. Huminga siya ng malalim. Nakapagpalit na ng pantulog si Celine nang lumapit ito sa kanya. Ikinawit nito ang mga braso sa kanyang liig at sinimulang halikan ang gilid ng kanyang tenga. Kinuha ko ang pera mo, kaya hindi kita pagsusuotin ng kondom. Patuloy na lang akong iinom ng pills para mag-enjoy ka sa akin. Marahas na hinawakan ni Lester ang puwet ni Celine. Kailan ka pa naging puta? Hindi mo ba alam? Ako ay naging puta mula noong 18 years old, hindi ba? Hinalikan niya si Lester at malanding tumawa. Alam ni Lester na sa buwang ito ay sa kanya si Celine at kaya niyang sitahin ang lahat ng gusto niya. Nagbayad siya ng 1 buwan para mapagsilbihan siya ni Celine. Ngunit ito ay negosyo lamang. Pagkatapos ng buwang ito, wala na siyang kinalaman dito. Thank you guys for listening and watching.